Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong panonood, please click nyo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng blessing? Diba? So paano nga natin masasabi na ang isang tao ay blessed na blessed? So ito ba usapin pang pera lang? Pag sinabing uy, buti ka pa, di ba? Yung negosyo mo, kumikita pang kabuhayan, marami kang benta, marami kang customer. Uy, buti ka pa, yung anak mo nasa abroad. Ang laking pinapadala ng pera. Talagang nabibless ka sa kanya. Di ba? Isa yun sa mga dahilan. Pero siguro, part lang yan guys, ng blessing. Pero hindi naman yan na 100% ay blessed ka talaga. Diba? Kasi marami tayong kakilala o nababalitaan, di ba? Even yung mga mayayaman na tao. Minsan may mabalitaan tayong mayaman, nagpakamatay, di ba? Mayaman, punong-puno naman ng problema. Kaya wala dyan ang tunay na blessing. Part lang siya, kasama sa blessing. Kaya ayon sa Salmo, chapter 1, verse 1, mapalad ang tao hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Guys, di ba? Napakalinaw, di ba? Mapalad daw yung taong namumuhay nang hindi sumasama sa mga maling gawa. Di ba? Yung simple lang ang buhay mo, hindi ka naman mayaman, tama lang. Kumakain ka naman sa 3 beses ang araw, yun ay isang blessing na. Diba? Kasi wala kang iniisip, hindi ka nai-stress, hindi ka kinakabahan. Unlike yung mga taong yumaman, lalo na sa illegal na paraan. Siyempre, marami man silang pera, pero nangangamba sila sa kanilang buhay. So, anong ibig sabihin nito? So, isang halimbawa guys, halimbawa, yung mga nagda-drug pusher, di ba? Nagbebenta ng mga illegal na droga, madali nga naman kumita kasi mahal yan, di ba? Gramo-gramo lang yan, mahal yan guys. Pero pag nakabenta ka ng marami, siyempre malaki ang pera mo. So, hawak ka nga ng malaking pera, pero kinakabahan ka naman. Dahil alam natin na tinutugis yan ng ating mga kapulisan o ng ating batas. Dahil bawal nga yan. So, ibig sabihin, wala kang peace of mind. Marami ka manghawak ngayon, nakadil ka man kagad ng malaking shabu, marami ka man naibenta, marami kang pera, pero hindi ka mapakali. Dahil anytime, may hahabol sa'yo, anytime, may manghuhuli sa'yo. Diba? So, anytime, talagang may maghahunting sa'yo. So, yun isa yun guys. Kaya yung mga iba, parang hawa-hawa lang. Kapag nakasama mo yung mga taong mapangutya, mapapahamak ka. Sasabihin, kaya hindi ka ma-asenso. Iwanan mo yung trabaho mo, barya-barya lang yan, di ba? Pero ang trabaho mo, marangal naman. Ba, security guard ka, janitor ka, sales lady ka, di ba? Yan ang mga trabaho marangal. Pero siyempre, alam naman natin, minimal lang ang sweldo. Sakto lang o minsan kulang pa. Sasabihin sa'yo, maray, magbenta ka na lang ng shabu, di ba? O pumasok ka na lang sa illegal na online sabong. Ikaw na lang ang magpataya. Di ba? Yan ang mga madaling kitaan sa pera. O kaya naman, pasukin mo na lang yung mag-online scammer ka. Di ba? Madali yan, madali mga trabaho yan. Pero, madali rin ang kita. Malaki rin ang kita. Kaya, pasukin natin yung bangko. Sasama tayo sa mga bank robbery, di ba? Yung mga ganyan. So, kung tutusin, titignan natin, guys, yung mga tao to parang tamad lang din. Ayaw nilang sumunod sa proseso. Gusto nila easy money. Di ba? Gusto nila easy money para siyempre magkaroon ng agad ng malaking pera. Siyempre, pag marami ka naman pera, yung pleasure mo o yung mga gusto mo sa buhay, bumili ka ng kotse, bahay, alahas, at kung ano-ano pa mga material na bagay, kaya mong bilhin sa pamamagitan ng maraming pera. Totoo naman yan guys, totoo.
na ganon. Pero siyempre, ayaw lang nilang magpagal. Gusto na lang hindi lumaban ng patas. Gusto nila sa madali ang kitaan. Pero ang totoo niyan, di ba? Wala silang peace of mind. So ano nga ba tunay na blessing? Tunay na blessing, guys. Kagaya nito, nanonood sa aking vlog, di ba? Napadaan ka lang. Pero nung napadaan ka, nanonood ka dito, binigyan mo ng konting oras lang. At nabasa natin, kagaya kanina, binasa na natin yung Bible verse. At least, di ba? Yung salita ng Diyos, powerful. Mahalaga yan. Konting oras lang, minuto lang naman, guys, yung ilalaan mo dito. At least, binigyan mo ng oras ng Diyos. Marami ka nung pwedeng panoorin, di ba? Kalokohan, katatawanan, katatakutan, kung ano-ano pa. Maraming channel sa YouTube ngayon. Pero kung ito, binigyan mo ng priority, kahit pa paano, hindi ko naman sinabing maghapong mo na lang tututukan yung channel ko. Itong oras lang na to, pwedeng bukas, isang one at a time lang, binibigyan mo ng oras sa Diyos. Blessing na yon. Bakit? Kasi nakakarinig ka eh. Hindi ka bingi at buhay ka pa. At kaya yung mga taong napapalibutan ng mababait na kaibigan, mababait na kamag-anak, mga pinsan mo, mga tita mo, na sumusuporta sa mababait, yun ay blessing na rin yun. Di ba? Malaking blessing yun kasi payapa ang pamilya nyo. Hindi kayo nag-aaway. Kung mag-aaway man, minor lang. Yung mga simpleng awayan lang. Di ba? Pero madalas, payapa at maganda. Napakalaking blessing na po yun. Meron kang peace of mind, walang gulo. Hindi yung pag magulo ng pamilya, yun na nga, sigawan dito yung si tatay, si nanay, ratrat ng bungangera niya, di ba? Si kuya, inom lang doon, di ba? Si ate, nagsusugal, yung ganun bang pamilyang magulo. Di ba? Kaya kung yung pamilya mo, simple lang, hindi ka man na mayaman pa sa ngayon, hindi ko naman sinabing huwag kang magpayaman. Maganda rin yung yumaman, guys. Para mas marami kang matulungan. Pero kung sa kalagayan mo ngayon, kung ano pa lang ang meron, sabi nga sa Biblia, di ba? Makontento ka na lang muna. Darating din yung araw, kung magsisikap ka, may mas malaking blessing na ipagkakaloob sa iyo. Di ba? Kaya kung magsimba ka kada linggo o isang beses sa isang linggo, kasi sabi naman yun sa Bible, di ba? Ilaan mo yung isang araw mo na 6 na oras kang magtatrabaho, stress ka, pagod ka, di ba? Sa buong maghapon, pagod ka sa bahay, sa opisina, sa trabaho mo, pagod ka. Maglaan ka ng isang araw sa Diyos para magsimba ka, magpasalamat ka. Blessing na rin yun. Kasi makakapakinig ka ng magandang balita. So yun guys, para sa mga nanonood ngayon, may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoon Yesus, tsak yun kanyang ibibigay, ano man ang iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo pumanalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. Bedridden na. May taning nasa buhay, Lord. At kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, haplusin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman na nagpapahirap sa kanyang katawan. Ganon din po sa pamilyang magulo at nagkagulo o nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po, Lord, dinadalangin ko po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas. 1 kilong bigas, wala, Lord. Isang lata ng sardinas, wala pong pambili. Pambaon sa mga bata, saktong pamasahe lang. At pambili ng gamot. Kung ano-ano pa mga pangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.